Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na ume-ere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. And again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa lahat ng umaantabay at nag-aabang nitong programa pong ito. At kita nyo naman mga kapatid at wala ang aking co-host for this morning sa kadahilanan na siya po ay nagpapa-check up po siya. Alright? Nagpapa-check up po siya doon sa Veterans Hospital. Alright? So pag-pray nyo po at siya po ay mabigyan ng tamang lunas sa mga kanyang nararamdaman. Ano? But I do believe na yung mga doctors and nurses na mga titingin po sa kanya ay patuloy po na bibigyan po ng wisdom po ng Diyos para patuloy po siya ay gumaling, no? At pero okay naman po si Doc Julie. Baka nag-aalala kayo masyado. Okay naman po siya. Nagpa-check up lang po siya. Alright? Kasi meron po siya mga ginawang mga diagnostic examination sa kanyang puso, sa kanyang sa kanyang sugar. So kinakailangan niya lang po magpatingin sa espesyalista. Yun. Yung espesyalista na yun ay nandoon po sa Veterans
Hospital. Alright? So again, ay pag-pray niyo po siya, na patuloy po siya ay gumaling at maibalik ang dati niyang kalakasan. Sabi nga ni Ma'am Belia Quinones dito, stay safe, Ma'am Julie Verse. Matindi talaga. Shoutout ko muna lahat ng mga nakakasubaybay po sa akin po dito ngayon. Shoutout sa lahat ng mga kasama ko dito sa ating studio. Sir Joshua, ayan, si Sir Rumir, Sir Rudy Daep, Sir Nelmar, si Ma'am Melody. Ayan, kasama-kasama ko po dito sa ating studio, nakikinig at nakikisaya dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Shoutout din sa lahat po ng mga PSS student, PSS alumni. Hello po kayo dyan, sa mga class ministers, and also sa mga mista ko dyan. Hello po sa inyo po dyan. And also sa mga north, south, east, west corner ng ating simbahan. Hello po kayo dyan at tune in na. Punta na dito at muli ay matututo na naman tayo patungkol po sa nutrition. So today is Friday and this is our nutrition day. So stay tuned in and be a blessing to others by sharing the link. Alright? So again, ay maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na umaantabay nitong programa pong ito. Alright? Shoutout ko lang din sa aking area, Central East Family. Hello po sa inyo po dyan. And hello kayo dyan at maganda at maalinsangan na tanghali po sa inyo po. Shoutout ko din ang Makati Central. Sabi ni Sir Rudy Daef, manood na kayo dyan. Oo, ang dami ng mga Makati Central dito. Oo, Ma'am Belia Quinones, Linda Quinones, matindi. Gemma Krampatata, Sir Cesar Dejos. Ayan talaga ang mga solid viewer ng Impormasyong Pangkalusugan. Shoutout ko muna lahat ng mga nandito sa ating comment section box. Sir Jeffrey Onsat, si Ma'am Ellen Hermosura. Hello po, Ma'am Ellen Hermosura. Hello po sa inyo po dyan. And also kay Ma'am Rhea Espiritu. Ayan, Ma'am Rhea Espiritu. At shoutout ko lang ang iyong chili. Ay, wala na. Ang chili paste mo. Wala na ang chili paste. Oo, inubos ni Sir Noel Gumabay. Pero syempre, sabi nga, maraming benepisyo ang chili paste na yan ni Ma'am Rhea. Ang sarap-sarap ng chili paste ni Ma'am Rhea. Oo, grabe talaga yan. And also, shoutout ko lang din si Sir Edward Rabino at si Ma'am Jenny Rose Pugarin. Ayan, Ma'am Jenny Rose. Hello sa inyo dyan. At kay Ma'am Flor de Liza Lee at kay Ma'am Marl Pagaduan. Yun. Hello po, Ma'am Marl Pagaduan. At sino pa yung mga nanonood po dito sa atin? Sir Marvin Fernandez. Hello po, Sir Marvin, all the way from New Jersey. Matindi talaga. Hello po sa inyo pong lahat dyan. At tune in. Ayan. Hello din po, Ma'am Ellen. And also kay Ma'am Maria Fe Villegas. Alright, shoutout ko lang ulit sa lahat ng mga PSS student, PSS alumni. Nalalapit na po ang ating PSS Foundation Day. Ayan. So, November 13 and 14, kita-kita po tayo dyan mga kapatid. Gaganapin yan sa ating Ramos Tarlac. Alright. So, muli ay be prepared. Shoutout sa lahat ng mga class po dyan, class ministers. Anong class mo, Sir Rudy Daep? Yun. Class Matapat. Ay, magkamista pala kayo ni Ma'am Cyril Ampig, ha? Oo. Yun. Hello po. Yan. Matindi. Class Matapat. Yan. Oo. And also, shout out din sa class Proclaimers. Ayan. Klase po ni Sir Romir. And also, shout out din to Class Ambassadors 2019 by Melody Alarba. Ayan. Hello po. Ma'am, tawag nito, Ma'am, interpreter, anong klase mo? Ambassadors din pala to. Wow, Class Ambassadors. Hello po sa inyo po dyan. Ayan. And yung susunod na klase ngayon ay Class Pretenders? Ano? Pretenders. Hindi, class ano nga? Class ano? Peacemakers, please. Class Peacemakers. Ayan. Ano ba? Peacemakers. Class, grabe naman class provokers yun. Iba yun. Wag ganon. Peacemakers?
Peacemaker. Bumbira kayo. Ayan, hello po, class Matikas. Ma'am Yang Laurena, hello po sa inyo po dyan. Shout out to you. And also kay Ma'am Sandra Bergancia, class proclaimers din ito. Ayan. Sa lahat ng mga first year, second year, and third year student and fourth year students dyan, shout out to all of you. Alright? And ang tawag nito, maghanda-handa na kayo sa oral exam. Ang Lupang Hinirang, Alma Mater Song, ano pa ba yung mga yan? Mga pledges. Kabisaduhin niyo yung mga yan, ha? Dahil pinasakit niyo ang ulo ko kaka-check dyan. Pinasakit niyo ang ulo ng admin kaka-check dyan sa mga exam ninyo. Oo. Hello po, class proclaimers. Ma'am Alma, pasigna-signa. Hello po, Ma'am Alma. Shout out to you. Ayan, all the way from Cavite. Yan. Alright, sige. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid para at least marami po tayo mapag-usapan this morning at para matapos din ang ating topic at napaganda ng tatalakayin since today is Nutrition Day. Tawagin ko na po ang ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Hello po Ma'am Ces Ramos. Good morning. Good morning sa iyo. Hello, good morning. Parang ang ganda ng pwesto ko ngayon. Palit muna tayo, ma'am. Palit muna tayo. Yes. Oo. Okay. Ayan, shout out din kay ma'am, kay Sir Mark Lawrence Sigwa. Ayan, hello Sir Mark Lawrence. Ma'am, bati ka muna sa mga live viewers natin. Yes, good morning sa lahat. Medyo kakasilaw yung ating ilaw. Ayan, good morning sa lahat. Happy Friday po. Salamat sa Panginoon ay tayo ay nakabangon muli. Yun, talaga sa araw naman. na ito. Yun, number 1 yan. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. At shout out sa sophomores, second year. Hello kayo dyan. At sana ay maraming nanonood na mga PSS students. Ayan. Sa lahat ng mga areas, North, South, East, and West, and special mention sa aking Southeast family. Good morning po sa lahat. Yon, magandang umaga. Southeast family, sa lahat ng mga areas po na nandyan. South Border, Southeast, South Central, kung ano pa man dyan. Lahat ng South. Pasay West, may representative ang Pasay West dito. Hello po kayo dyan. Alright, so muli ay maganda po yung tatalakayin natin ngayon. Ma'am Ces, tama po ba? Yes, at, sir. Today is Nutrition Day, kaya mas maganda ay marami tayong matutunan patungkol sa nutrisyon bago mag-end ang linggo po natin. Yes. Ayan. Sige po, Ma'am Ces, ibibigay ko na sa iyo ang discussion for this morning. Ayan. Ito actually, review na lang ulit ito. Years ago, natalakay na natin ito. Nutrition in life cycle. Life cycle nutrition. Okay? Ito yung ibig sabihin ay yung nutrition magmula sa sinapupunan pa lang ng ina hanggang sa tayo ay bumalik sa alikabok. Alikabok ito talaga. Alabok pala. Wag naman. Ayun. So, magmula sa pagka yung fetus pa lang hanggang sa tayo ay kunin na ni Lord. Yan. Okay. So, yan. Sige po. Talakayin natin, no? So, ano ba tong life cycle? Life cycle is a series of changes in life of an organism. Siyempre, organism, talakayin natin yung human, tao. Okay? Tama. Hindi na yung kung ano-ano pa, tao lang ito. Including reproduction. So, ito yung ating, kung yung stages, ano yung nutrition, ano yung dapat na, kumbaga, kinakain sa kada stages ng life natin. Magmula sa pagbubuntis ni mother hanggang sa pagtanda. Okay? Yun. Yan yung life cycle na yan. Kasi napaka-importante naman talaga nito, Ma'am Ces. Tama po ba? Yes. Ay kasi tulad niyan, dapat mula hanggang sa sinapupunan ay dapat alagang-alaga pagdating po sa nutrition. Kaya nga, di ba nagpapacheck up, ma'am eh? Yes. Oo, alos kung tutusin nga, ang mga buntis ay talagang meron kanya-kanyang pag-aalaga sa katawan yan. Kasi hindi pwedeng kung ano-ano lang din kainin. Correct. Hindi rin pwedeng kung ano-ano lang din ng pagtulog. Di ba? Yan ang mga kinakailangan nating malaman. Eh. Kasi minsan, akala natin pwede na lahat basta buntis. Yes. Oo, kasi lahat pwede na dyan. Eh, no? Pero
mas maganda ay makita natin kung ano po yung mga dapat nating gawin. Ayan. Isa-isahin natin yan. Yan, sige po. Yan, life cycle nutrition, it is also called, ito yung other term dyan, no? Maternal fetal nutrition. Bakit kaya? Kasi di ba dito nagsisimula yung buhay sa pagbubuntis. Okay? Ayan, so and refers to several interrelated concepts. Its concept is that poor nutrition during fetal development has a negative effects in a person's adult life. Yun. Hindi lang adult life, even childhood may effect na yan. Even sa old age mo may effect na yan kapag hindi tama ang fetal nutrition. Yan, si Totoo Doc naman Eugene. Shout out, Doc Eugene. Oh, tama. Alam Shout out ko, kay Doc Eugene. meron din siyang mga topic regarding dyan sa nutrition when it comes to yung pregnancy, di ba? Yan, maternal health. Kaya nga, di ba ma'am, halos lahat talaga nandyan, monitored talaga ng ano yan ng OB pagdating po dyan. Kasi Magmula syempre, sa yung pag-develop ng brain, ng mga organs, yan. kaya wag talaga dapat tayong magtaka. Like for example, hindi tayo nakapag, anong tawag nito, hindi tayo nag-invest ng maayos na nutrisyon, tapos aasahan natin na malusog yung bata paglabas. Oo. Kasi Walang ano naman yun kumbaga, kung ano yung kinakain mo, ay talagang yun din mapupunta doon sa bata So kung hindi proper yung nourishment, hindi rin proper talaga yung makukuha ng bata. Yes, may mga lalabas-labas na sa newborn screening, may lalabas na kung ano-ano sakit. Yes, tama. You will ask, bakit kaya siya nagkaroon ng ganitong sakit? Ano ba yung pagkukulang ko bilang ina sa pagbubuntis ko? Ba't siya nagkaroon ng ganong sakit? Di ba? Yeah. So yun. Kaya nga minsan may mga nanay na hindi ganong pinapakailaman yung kanilang kalusugan. Hindi nga nagpapa-check up Babalik na lang talaga yan sa ospital. Kapag manganganak na. Di ba? Hindi ganun talaga. Yes. Marami pong ganyan. Although sa mga natin, sa mga, tawag nito ma'am, sa mga barangay, libre naman Health yun. center, yes. Tamad pa rin pumunta. Yun talaga ma'am Oo, may schedule na nga sila, pero hindi pa rin talaga nila pinupuntahan. Bakit? Kasi nga, ang akala nila, peperahan lang sila, kesyo bibigyan lang sila ng mga ganito, bibilhin yung ganito. So, yun nga po yung sinasabi namin, yung mga doktor po na yan, ay ibinibigay yung mga gamot na yan para alin? Para mas lalong gumanda ang inyo pong kalusugan. Di ba? Kaya akalain nyo po yan, poor nutrition during fetal development ay talagang magkakaroon ng hindi maayos. Like mga during pregnancy pa lang, na naninigarilyo pa rin. Nako. Di ba? During pregnancy, nag-iinom pa rin. Nako. Isa pa yan. During pregnancy, anong iniinom? Puro soft drinks. Puro soft drinks. Puro Coke or mga kung ano-ano pa man dyan, mga kape. Ayun nga sinasabi natin, maganda na magkaroon ng maayos na nutrisyon, lalong-lalo na pag nagdadalang tao ka. Correct. Yan. Yan, Sige. Yan yung life cycle natin, ha? Ayan. So, ito yung stages. Nasaan na ba tayo? Okay, sa mga viewers namin, live viewers, saang stage na kayo ngayon ng iyong life? Okay. So, number 1, of course, yung sa pregnancy, di ba? The development of a zygote into an embryo and into the fetus in preparation for childbirth. Ayan. Okay, wala ka pa man sa mundong ibabaw, kasama ka na sa life stage. Life cycle pala. Ayan, pregnancy. So, shout out sa lahat ng mga dadalang tao dyan, sa mga buntis. Ma'am Christy. Oo, ma'am. Naku, malapit-lapit na yung sumabog yung natin, di ba? Yung, konti na lang yan. Yes, konti na lang, ma'am. Isang buwan na lang yan. Oo. Na yan, nasa pregnancy stage si ma'am, ngayon, si Ma'am Christy. Okay. Praying for your safe delivery, ma'am. Correct. Amen. Babae ba lalaki, sir? Babae. Ay, naku po. Kawawa naman si Simeon. Mapagkakaisahan. Okay, yan. Yan yung ating first stage, no? Pangalawa, okay, infancy. Yan, malapit na sa infancy. Ma'am Christy, paglabas niya, nasa infancy na yan. Okay, age 0 to 1 year ito, ha? Ayan, yan yung mga ages niyan.
So sa mga viewers na may mga anak na ganyan, mamaya po iisa-isahin natin ano ba yung nutrition kada stages. Uy, maganda Yun. yan. Sige, sige. Number 3, toddler years. Yan, ages 2 to 3. Ito yung kalikutan ng mga bata. Yan, ages 2 to 3, the end of early childhood. Ayan na yon. Okay, number 4, ito yung stage ng childhood. Ito na, meron ako nito. Takes place from ages 4 to 8. Ayan, meron ako niyan. Si Aki, yan. Number 5, period from ages 9 to 13. Ayan, si Aya naman. Lahat ng stage meron ako. Yun. 4 to 6 meron ako niyan. Adolescence, age between 13 to 18. Ayan. Ay, oo. So mamaya isa-isay natin yan. Next, sir. Yan. Ayan. Adulthood, ayan, 18 to before the middle age. Ayan na yon. Middle age naman, ito. So, nandun ako sa middle age. Sir Conrad, middle age. Ayan, wala pa tayo sa old age, ha? Ayan, Oo, sa mga wala old pa, age wala pa. naman, kasama din po kayo, syempre. Hindi kayo makakalimutan, no? Kasi ano yan yan na yung ano natin last stage. Last stage na ba yun? Yan. Yung iba, actually, hindi umaabot sa ganyan. Correct, correct. Na Minsan middle nga- age pa lang. Oo, middle age pa lang, nawawala na sa mundo. May ganon, di ba? Middle age pa lang, kinukuha na ni Lord. Kasi nga, hindi inaayos yung fetal development. Yun, Ayan. yun. Meron naman, during childhood pa lang, wala na din, di ba? Hindi mo talaga maaano So ngayon, ano ba yung dapat nating gawin when it comes to nutrition? Yan. Yun ang Para pinakamalaking maabot tanong. natin yung rurok ng tagumpay. Yun ba yun? Hindi. Maabot natin yung pinapangarap nating edad. Correct. Kung nangangarap ba tayo na magkaroon ng talagang mahabang buhay, di ba? Sir Rudy, no? Sir Rudy. Yeah. Yan. Okay. Kasi parang ano lang yan, ma'am Kumbaga, minsan, sabi nga nung iba, ay nangangarap para makita pa yung mga apo. Oo, makita. Oo, makita pa Makain yung pa mga nila yung apo. gusto nilang pagkain. Oo, ganyan. di ba? Kung makakalaro mo pa yung mga apo mga apo mo. mo, yes. Yun, Oo. makasama mo pa sa church, yung mga Oo. apo mo. So, kaya nga kung hindi natin pagtutuunan ng maayos yung ating kalusugan during this kind of life cycle that we have, ay talaga namang hindi mo naaabutin yung old age. Correct. Oo, diba? di ba? Hanggang middle age lang. Hindi, ang mahirap niyan, ma'am, nasa middle age ka na, ay parang nasa hospital ka na. Oo. Parang Diba? sa old age na yung kalagayan mo. Spending your life na dun sa hospital no? Yes, Kalain which niyo is, po yun. very sad Kaya po nga, yun. dapat pagtuunan ng maayos yung ating kalusugan. Alright, sige po. Ayan. Ito na ngayon Ito ang na. ating gagawin. Ayan, number 1, yung pregnancy and lactation. Sinama ko na yung lactation kasi, di ba, syempre, ano na yan dyan din kailangan magtuon ng pansin yung isang mother. Okay. At conception pa lang, the mother's nutritional choices affects the health of growing fetus. Ayan, sa mga nagbubuntis po dyan, ha? Ito yung kailangan natin bantayan during pregnancy. Pag underweight ka, before ka na buntis, dapat mag-gain ka ng 28 to 40 pounds until full term ng pregnancy mo. Ito yung dapat mag-gain mo. Oh. I think si Ma'am Christy, dito ba siya? Sa underweight ba siya? noon? Alam ko, overweight yan Hindi yung bago siya nagbuntis, Hindi naman. normal. Hindi naman. Normal. Ayan. So yun ha, pag overweight naman yung women na nagbubuntis, dapat mag-gain lang siya ng 15 to 25 pounds ng full term. Yan. Yan yung healthy healthy weight gain ng during pregnancy. Kapag normal naman yung weight mo, ito lang yung dapat. 26 to 28 pounds until full term. Yun. So, bantayan po natin yan during pregnancy. Okay? Kasi, during pregnancy, meron tayong ini-increase na calorie intake per day. Siyempre, para sa baby yon. An increase of 500 to 800 calories per day. Ito yung on top dun sa normal intake mo, ha. Yan yung kailangan mong idagdag. Should be given during second to third trimester. Kasi ito yung period na nag-grow yung fetus. Yan. Kailangan may increase ng calories. Ayan. Pregnancy to support the growing fetus. Hindi po pwede na, kung ano yung diet mo nung hindi ka buntis, the same nung buntis ka, hindi po pwede yung ganun. Mas mataas po. Okay? Yan. Yan. So, dapat kasi siyempre naman,
tawag nito, pinagtutunan mo na ng ano eh, kumbaga, nagdadagdag ka rin talaga ng Oo. nutrition Yes. value sa iyong Oo. katawan eh, during that time. Kaya, napakahalaga rin talaga na makita natin ito. At Yung tulad sin- nito, lactating mom ka pa. Mm-mm. Patindi yun. Sabi nga ni Doc Eugene before, kapag nagpapadede ang isang nanay, grabe yung kumbaga, Yes. exhaustion Oo. nung nanay. Kumbaga parang nauubos yung lakas talaga ng nanay. Imagine mo kung hindi ka kumakain ng tama, di ba? Oo. Yun nga, tama nga yun, ma'am. Talagang mangangayaya talaga. Oo. Mangangayaya talaga yung nanay. Oo. Yan. Alright, So, sige po. Next. Ayan, ito na. So, after ng pregnancy, lumabas na si baby, doon na tayo sa infancy and childhood na yan. Requirements for macro and micro, ito yung carbs, protein, and fat, tapos yung mga micro, yung mga vitamins, minerals, are higher on per kilogram body weight of an infant. Okay? So, kung baga, depende yan sa bigat ng infant. Doon nagdedepende yung kailangan nilang nutrients, macro tsaka micro. Okay? Kaya nga, di ba, during infancy, may mga check-up si baby, di ba? Sa first 3 months niya, may check-up. After 6 months, may check-up. Chine-check yan kung ano ba yung timbang, tama yung timbang ni baby. At marirekomendahan ng pedya kung ilan na yung calories na kailangan nilang makain, ilang bote ng gatas, yung kailangan makonsume, di ba? Depende yan sa timbang nun. This is due to the rapid cell division occurring during growth. Ayan. Ito kasi during growth na yan may nangyayaring ganyan sa isang infant, which requires protein and energy, calories. Yan. Siyempre, di ba tayo nga during activity, during exercise, it requires calories. So, kapag hindi enough yung kinakain, so hindi tama yung pag-function ng body natin. Yun lang yun. So, energy or yung calories, 100 calories per kilogram for most infants. Ayan ha. So, sa mga manganganak dyan, ito yung ating bantayan. Dapat merong 100 calories si baby per kilogram. Diba? Kung ilang kilo ba ang normal na infant pag pinanganak, sir? 3, no? 3 to 4, no? 3 yata, mga ganun, ma'am 3 to 4 kilos, ganyan. So, dapat yan yung nakukuha niya. So, approximately 83 calories per kilogram for children 1 to 3 years naman. Ayan. Ayan na, naka-specify na dyan, ha? Approximate. 83 calories per kilogram. So, kung si baby 7 kilos, ang laki ang laki naman. Grabe, 7. 7 pounds pala, sorry. 7 pounds, yan. So, roughly mga 3.5 kilos, yan. Yan yung ating calorie na ibibigay sa kanila. Dapat makuha nila yan for normal growth, di ba? Ayan. Next. Alright, next. Oop. Ay, teka lang. Nangyari. Yan. Yun. Puberty and adolescence. Ayan na. Ito na yung sa natin. Bukod dun sa calories, meron din silang specific na dapat higher intake yung specific protein. Bakit kaya? Kasi 'di ba, ito na yung mga bata na yung mga active sila, may mga sports na, yan yun. Talagang Kilos ng kilos. yes, ang dami-dami nilang mga extracurricular activities. Ayan. So, on top dun sa required calories nila per day, mag-focus dapat sa high protein. Recommended during this stage, there's also a high need for certain minerals like calcium, phosphorus. Kasi nga 'di ba yung bone growth, yan yung mga panahon na talagang kung ano-anong ginagawa nila sa buhay nila. Ayan, yan yun. So ito yung specific na bantayan natin mga magulang, lalo kung yung anak mo talagang super very pa active, di ba? Focus tayo sa ganyan. Bigyan sila ng gatas, bigyan sila ng prutas na mayaman sa calcium, phosphorus, yan, protein, galing sa karne, isda, di ba? Cheese, yan, mga dairy products. Diyan tayo mag-focus. Pero syempre, bantayan yung fat content, tsaka sugar content. Okay? Tama yan. Kaso ito lang din naman din yung mami, ito yung stage din ng bata
na mahirap pakainin. Oo nga, picky. Pero actually, naniniwala ko, sir, sa ano eh. Pag simula pa lang na bata, masanay, naniniwala ko dun eh. Kasi it happened to me eh. Tama. Oo. Oo. During this stage, kung mahirap silang pakainin, there's something wrong nung sa early childhood nila. Yun. Diba? Doon may mali eh. Yeah. Hindi nasanay sa pait ng ampalaya. Ako naman, sir, sanay sila sa pait ng palo. Yun. Kasama yan eh. Yeah, Oo. sa akin naman, ang hirap lang kay Cassidy kasi siya nandito eh, puberty yata to si yan, oo, sa Cassidy eh. Oh, siya yung mahirap pakainin sa ma'am, karne. Ayun, sa Oo, specific karne pala talaga. siya. Sa protein. Oo. Eh, yun pa naman yung Oo, kailangan protein. sa'yo, Kaya nga protein. tignan mo, payat-payat nung batang yun. Nakita nyo Oo. naman, mga kapatid, di ba? Yung batang mahirap pakainin ng proteina, ayan ang itsura. Correct. ang hirap talaga niya. Oo. Kumbaga, pili lang talaga. Oo. Pero siguro, kinakailangan talagang kasi nga, Yes. during sa niya, nung tama ka rin doon, ma'am, nung Oo. bata niya, ay puro kami gulay. Kasi nga, sabi na Oo. para masanay sa Yes, gulay. oo. Eh naman, nakaligtaan namin yung karne. Nawala sa Kailangan din linya yung pala. karne. Ayan. Oo, akala namin parang automatic na yun eh. Oo. Siyempre, karne yun, Oo. masarap. Oo. Eh ngayon, nagkaroon siya ng parang, ang hirap mo yain neto Yun. O, Parang diba? hindi niya Oo. hindi niya ganong kinakain. So, living proof na po Oo, yan. So, parang- at least, di ba, Ma'am Christy, alam mo na. Sa susunod. Yes, kay Simeon, bata pa yan. Kay panibagong baby, alam na natin yung gagawin, di ba? Sobrang halaga po talaga ng education, ng Yeah. knowledge. Yan. Ito naman, kay Simeon naman, iba naman na nangyari kay Oo. Simeon. Kumbaga, nasanay naman siya sa mga Karne. pagkaing malalasa agad. Ayun. Kaya naman, pag pinakain mo naman siya ng gulay, Ayun. ayaw niya naman niya na agad. Baliktad naman. Kumbaga, nakaranas kasi agad siya ng masarap na Oo. na Kung matatamis. ano-ano. Kasi ang dami nagbibigay. Oo, yun. Nagbibigay ng oo. mga ganyan. Ngayon, itong pag pinakain mo naman na ampalaya, Yun na. ang bilis niya na Oo. agad iluwa. Ayun. Dati si Cassidy, parang bubble gum sa kanya, yung ampalaya. Sana eh. all, no? Kumakain ng ampalaya, Oo, baka anak. oo. Kaya- Kaya, yun tama yun, mga kapatid. Oo. Kung ano yung kinalakihan ng bata sa Yun, pag-i-introduce natin, siya rin talagang magbubunga pagdating ng katandaan niya. eh. Kapag hindi natin sila nasanay at pinagbigyan natin na kung ano lang yun, kung gusto nila na ibang ulam, Yes. doon talaga nagkakatalo. Kaya pagdating ng pagpapakainin mo na ng gulay, nako, ayaw na talaga. Hirap na, hirap na, hirap na. Diba? At least yung panibagong baby, sure na yan tayo, balance na yan. Oo. Lahat kakainin na Kakaiba yan. rin eh, no? Kaya nga Yes. sabi ko, parang sa pagpapalaki talaga ng bata, Oo. iba-iba rin talaga eh. Iba talaga. Oo, kunyari, hindi mo pwedeng sabihin na parehas lang yan. Oo. Oo, hindi mo pwedeng sabihin na parehas lang din naman yung pagpapalaki mo dun sa isa. Hindi, iba. Lalong-lalo na pag magkaiba ng gender. Yes, correct. Hindi pwedeng. Ang Oo. layo pala talaga. Kaya nga sabi ko, akala ko lang din, parang ganun lang din. Kala ko, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na kapag lalaki ay ganito yung Oo, hindi. Oo, yung pala, iba talaga pala pag lalaki. Tsaka until Oo. ma-experience mo talaga. Oo. Hindi mo pwede sabi-sabi lang. Kailangan Oo. ma-experience mo yan. Tulad si Cassidy, pagdating sa behavior, iba talaga. Oo. Sa babae. Pero pagdating sa lalaki, eto na. Ito na rin. Eto na talaga yung sinasabi ng malikot talaga. Iba yung Oo. likod ng babae sa lalaki, sir. Correct. Tama Tama, yun, tama. ma'am. Alright, so, Oo. kaya dapat ay mag-correlate din talaga yung nutrition Oo, doon. Yes. Alright? Sige po. Yan. Next stage, adulthood. Ayan na, karamihan sa atin dito. Nandito sa gantong stage. Eto na. Oo. Ito na kasi yung stage na medyo laylo na sa mga calories. More on micronutrients. Yun. Ayan. Yung mga, sa mga male, yan, depende na sa gender. Sa mga male, ito yung mas kailangan nila, vitamins na C, K, B1, lahat ng B vitamins, ayan. Sa female naman, ito yung specific, iron, folic acid, due to menstruation. Yan. Oh. Ito na yon. Kailangan natin mag-focus on this. So, syempre, on top to sa mga macronutrients, di ba? Tama. Specify natin, hindi naman kailangan na i-left behind mo na yung macro kasi ito yung focus mo. On top, ito doon sa macro na kailangan natin. Okay? Ito rin yung... Ito lang yung Oo. dadamihan mo, ma'am. Dadamihan, Yan, focus. oo. Okay. Ito kasi yung time na
busy sa mga trabaho, sa career, di ba? Correct. Sa pagpapalaki ng anak, ng pamilya, ito na yung stage na yun eh. Diyan tayo bumabanat sa mga ganyang ano. So, kailangan additional na nutrients during this stage, di ba? Ayan, ito rin yung mga time na kung sari-saring mga pagsubok o pinapagdaanan. Kasama talaga yan eh. Oh, di syempre, ba? ito na yung nagpupuyat ka. Nagpupuyat, O, yes. kaya nga, Oo. sabi dyan, unang-una agad, vitamin C. Correct, oo. Tapos, KB123. Kasi, Oo. itong mga B123 po nito, para Oo. mga ano to eh, mga energy Yes. giving food talaga ito mga to. At saka ano pa, ito yung sakit, yung age na lumalabas yung mga sakit-sakit. Yun, tama. Diba? Oo. Ayun, kita mo Ayan na. na. 19 to 50 yan Yes, oo, Pag andyan. nakarating ka talaga ng 40, ayan, Oo, lalabas na nandyan si yung high mga- blood. Yung mga uric acid natin. Yung cholesterol. Correct. Ayan. Oo. Nagiging diabetic na during this stage. Yun. Ganyan, di ba? Kumbaga, pinagpala na po kung sino man sa atin ang walang sakit during this stage. Oo. Di ba? Oo. Oo. Siguro. Ikaw ba, sir, meron na ba? ano bang, ano mo ngayon? So far naman mo, wala pa. Hindi pa kasi ako gano'n nagpapaano Ayun, eh. dahil hindi ka nagpapa-check up, kaya wala kang sakit. Walang sakit yung mga nagpapa-check up. Pag nagpa-check up siguro ako mo Yun ng na, general, oo. nako, alam na. Magkakaalaman tayo dyan. Oo. Okay, Yeah. pero yung sa yung nararamdaman, wala naman. Wala naman, ma'am. Wala pa Wala akong gano'n. pa. Wala pa akong gano'n. Yung Oo. na high blood Wala or pa somewhat, naman. wala pa. Sa mga Mataas joints, na wala sugar. pa. Sa joints, wala pa, Wala ma'am. pa. Hindi pa naman. Dati lang, yung mga ano ko kasi yung tawag nito, yung post-injury ko, Ayun, ma'am. Yung mga ganun na lang. Mga Siguro, basic, mga basic. Oo. Post-injury yung mga Oo. ano ko eh. Paglabo ng mata, nararamdaman. yan, mga ganyan na, mga basic. Oo, tama. Yan. Alright, sige. So, in short, magpa-check up. At the para early- malaman, Oo. para malaman. Nang mas maaga. Oo. Yun naman ang purpose nun. Kung Tama. meron man. Next, ayan na tayo sa next stage. Later years or yung senior years na natin, yung 51 onwards na yan, ano-ano ba yung kailangan natin? Due to reduction of lean body mass, ito na yung deterioration ng ating mga lean muscles. Ito na yung age na yon. Yan. Metabolic rate, physical activities, dyan na bumababa yan eh, during this age eh. Hindi mo na nagagawa yung mga nagagawa mo nung adult ka. Hindi ka na nakakapagbuhat ng weights, di ba? Yung pag-workout. Hindi ka na nakakapag-marathon. Jogging na lang. Yan na yun, di ba? Lahat ito pabulusok na. For example, in order to reduce the risk of age-related bone loss and fracture, an increased level of vitamin D. Yan. So, vitamin D ang kailangan focus. From 200 IU to 400 IU for individuals 51 to 70 years old. Yan na yung mga may supplementation na tayo ng vitamin D. For protein intake naman, plant-based protein na yung dapat nakafocus. Hindi na yung mga animal-based. Diba? Yan na yun eh. Totoo Kahit yan, ito na ma'am. yung mahina na yung panunaw mo, diba? Nandyan na yung mataas na yung cholesterol mo. So, wag na Yes. tayo sa mga animal protein. Yan yung highly recommended na protein during this stage. Ayan. Kung mayroon Correct. tayong loved ones, friends, relatives na nandyan na sa age na yan, ito yung sabihin natin sa kanila na dapat ito yung ipafocus na natin. Yan. Dapat maghinay-hinay na sila sa mga lechon. Yes. Yan, Sa lechon. crispy pata, Yan, crispy pata. steak, hinay-hinay na po. Diba? Oo, Doon yan sa middle age. Yeah. Doon tayo dyan sa middle age yan. Oo. Pwede pa tayo ng Sir Con. Correct. Sa mga ganyan. Pwede pa. Ilan taon ka na ba, Sir Rodolfo? Rudy. 55? Ala ka, patay tayo dyan. Ay, Alam ko, wala wala pang 50 yung si Sir. Ah, wala Tama pa ba? ba? Akala ko, Wala hindi, pang 55 na yun. Ay, wala. Meron na ba? Alam mo ba? Oy, may ice cream ako mamaya dito. Oh, di ba? So yun, nandun tayo sa Nandun ganun pa lang daw siya sa middle. Yun. So, alamin po natin, mga kapatid, sa ang stages tayo, yung pamilya natin. Yun. Diba? Maganda yun. Tama Oo. yun. Education is very important. Knowledge is power. Alamin, iba ang may alam, di ba? Kung saang stage,
alamin saan magpo-focus na nutrition or nutrient or specific calories yan, depends on your life stage. Okay? So I hope na meron pa sir in yan. Actually maliit, wag na yan, hindi natin makita. Next na lang sir. In conclusion, so ito na yon, requirements for macro and micronutrients change throughout the life cycle. Alam natin yan, di ba? Although inadequate intake of certain nutrients is concerned, far greater problems come from dietary excess of calories like yan, saturated fat, cholesterol, yan, lahat ng yan. Iba rin yan kapag ito na yung madami mong kinakain. Yan. Iba't ibang sakit po. Yan, obesity and chronic diseases. Okay, bukod dun sa pag-focus mo sa yung life cycle mo, mag-ano ka rin sa mga intake mo nang galing sa saturated fat, cholesterol, sa yung mga sugar yan. Kasi nga, di ba, during specific life stage, may mga sakit po na common na dumadating during that stage. Di ba? So, iwas-iwas po sa mga ganitong sakit. Okay? So, that would be all for today. Thank you. Amen, amen. Maraming salamat, Mama Ces Ramos. Napakaganda po talaga, no? Mapaalala po na yan, mga kapatid, kasi minsan hindi natin alam kung ano na dapat yung pag-focusan natin. Minsan ay yung mga pagkain natin ay parang pambata pa rin, pero hindi na dapat eh. Hindi na dapat talaga. Oo, tama. Hindi na dapat yung mga teenager years nung mga kinakain natin. Like for example, ang mga matatanda ay masyado pang nagdedwell sa mga sodas. So wala na talaga dapat yun, di ba? Kasi nga, tulad nga ng sabi kanina, poor yung digestion niya during that time eh. Hindi na ganun ka maayos yung digestion ng pangangatawan. Tapos sasalpakan pa natin ng mga hindi maayos na mga pagkain. No? Kaya siguro once in a while, sabi nga ni Ma'am Ces, pero hindi na tulad nung dating kung paano ka kumain before. Hindi na tulad nung ganun. Kaya mas maganda ay makapag-tuon po kayo ng ano po na yan, ng pansin po na yan, alamin kung anong diet, kung anong, hindi naman diet, kung ano yung pagkain na angkop doon sa ganong klaseng edad po natin, no? Kasi baka during the middle age, doon ka walang vitamin C. Oo, diba? Tama. Tapos kung kailan ka nandun sa later doon ka naman nagpa-vitamin C, di ba? Parang too late na. Too late na po 'yun. Yun po yung sinasabi po natin, or nakaugalian mo naman during your teenage years hanggang sa adulthood mo ay puro ka vitamin C. Nung dumating ka ng middle age, since na busy ka sa trabaho, hindi wala na nagpapaalala sa'yo, nag-asawa ka na, nakalimutan mo na yung pagbavitamins mo. Yun naman, which is yun naman dapat ang meron ka during that time. So, ang napakagandang alamin natin yung mga bagay-bagay na yun. Kasi nga, minsan akala natin, kesira-sira na lang. O parang okay lang yan, paano lang tayo, kung ano lang gusto natin kainin, ganyan. So, meron pong naaangkop sa bawat edad. Yan At po saka yan. ang culprit talaga, yung maternal fetal nutrition. Di ba, sir? Yeah, Diyan talaga lahat yan eh. Kasi bago ka magkaisip dyan muna yung first stage eh. Bago mo malaman yung mga nutrition na yan, dyan talaga muna. So ngayon pa lang, sa mga nagbabalak or papunta na doon sa ganong stage, no? Alam nyo na ngayon. So may knowledge na. Yun. Na hanggang sa pagtanda na, yun na yun. Yun na yung talagang ano na yun. Totoo yun. Like for example, kung gusto mo talaga na ma-develop yung brain ng anak mo, madami mga ano dyan eh. Di ba marami Lahat ng ng mga... gusto mong i-develop. I-develop mo na during pregnancy. Correct. Di ba? Diba? Kasi kapag labas niyan, wala na. Mahihirapan ka na yan. Sabi ko sa'yo. Yes. Kaya hanggat maaari, during that time pa lang, ay talagang ano mo na, bigyan mo na ng bigyan ng maayos na nutrisyon. Pero syempre, hindi lang to role ng mother, ha? Yung father, meron din niyang support, kumbaga, dun sa, nung mother, di ba? Hindi naman pwedeng, ba yun, di ba? Gusto mo na healthy, pero di mo binibigyan ng pera yung asawa mo, pambili ng mga pagkain, pambili ng vitamins, walang diba? pambiling prutas pala, walang pambiling. So, di ba, kahit anong gusto ng mother na maging healthy yung baby,
hindi naman suportado ng asawa, di Yun, ba? tama. Kaya- Walang supply, kumbaga. Di ba? So, wala din. So, kailangan both talaga. Both parents. Yeah, kaya napakahalaga nung maparehas sila na nagkakasundo. Yes, 'Di ba? Sabi oo. nga ni Doc Eugene before, yung pagbubuntis ay napakahalagang pag-usapan talaga ng mag-asawa. Yes. Oo, Nang hindi mag-asawa, ha? hindi nung ano lang. Oo. Oo, Legal. Hindi yung magkapit-bahay lang. Oh, yes. Oo. Ganon. Oo. Oo. Well, anyway, so again, maraming salamat, Ma'am Ces. Magandang reminder na naman yan sa ating mga Yes. kapatiran na, again, tama yun, sa mga, kung sa pamilya ninyo, meron kayong toddler, meron Yes. kayong infant, meron kayong adult, meron kayong, anong tawag nito? Old age. Yes, oo. Oo. Actually, dito sa kitchen natin, Ako. sakop lahat yun eh. Ako rin, sir. Meron akong ganyan lahat. Oo, no? Wala, Sa kitchen natin dito, dapat makonsider natin Wala lang yung mga pregnancy. bagay. Oo. Ayan. So, yan, di ba? At least, maano natin yan, makonsider dapat. Tama, lahat halos nandito ngayon sa ano, no? Kasi madaming pine-prepare yung kitchen stuff eh. Pero, yun nga, sana, again, makonsider yung mga kinakain, no? Hindi pwedeng, eto lang, pang middle age lang. Oo. Di ba? Oo. Saka Well, hindi po pwedeng, sir, yung kain na basta mabusog lang. Huwag ganun. Dapat talaga, busog na, yun talagang meron ding nutrition. Yun, Iba tama. kasi yung, okay na to, kasi gutom na ako eh, ganyan. Hindi ganun. Oo, tama. Tama naman yun, tama naman yun. Kaya sana ay may note po tayo nakuha sa mga Yes. bagay-bagay po na yan. Alright, sige po. At muli, I hope na kayo po nag-enjoy at natuto dito sa ating programa. At since this is our weekender, ma'am, baka gusto mo magpa-premyo. Ay, okay. Oo, magtanong ka tayo dyan Sige, para sige. sa ating 100 pesos Si Ma'am of Melody, load. ang daming sulat Ma'am Melody. Yan naman, Tingin ko syempre. manalo na naman si Ma'am Melody. Handang-handa yan, si Ma'am Melody. Oo. Okay, para sa 100 peso load. Question. Yan. Okay. Ayan, naku, medyo hihirapan ko kasi talagang Oo, syempre, mukhang nag-tune in talaga sila. Mahirap to, mahirap. Yan. ha? Sige. Magbigay ng isang nutrient na kailangan i-focus kapag nasa later years na tayo. Yung senior age na. Yan, oo, Yan. yung medyo... Isa lang. Yung yung medyo papunta Oo. na kay Lord. Last part yan, kaya alam ko, tanda nyo pa yan. Kasi last slide yan halos eh. Anong nutrient Oo, ang isa lang. pwedeng pagtuunan na pansin yung ng dapat isang pagtuunan. mga old age people? Yun. Yan. Ano yung specific nutrients? Madami yun eh. Isa lang Ito, yung hinihingi sumagot. ko. May sumagot. Yun. Sir Joshua Angelo. Sabi niya, vitamin B1. Okay. mali ba? Vitamin B1. Yan. Tingnan natin. Sige, hintayin natin. sige pa. Hintay tayo ng mga Sige pa. kasagutan. Sabi Oo. dito pa dito ni Ma'am Belia Quinones, Later years Oo. vitamin B. Oo, B? yeah. Maraming daw, B eh. B, oh. Ang Anong dami B daw yun? B eh. Oh, ang dami pala dito. Oh. Wala na. Ano na? Ano, sir? Meron pala isa. Oh. Oo. Nutrient. May tumama na ba, sir? Ayan na. Eto na. May Ayan na. sumagot. Okay, sino? Ay, Naunahan ka pa ulit, Sir Joshua Angelo. Ang sagot ni Ma'am Melody Alarba, vitamin D. Yun. Yun. sabi ko na si Ma'am Melody. Kasi, Sayang, isang Oo. segundo lang yung pagitan ninyong Isang dalawa. segundo, ayun. Ano ba Yun. naman yan? Sir Joshua Angelo? Oo. Oo. Anyway, so again, maraming Tama. salamat and congratulations. Congratulations. Na nga eh. Congratulations na, Sir Rudy. Vitamin D. Opo. Ang sagot. Oo. Ano? Ala ka. Sabi dito ni Mama, Sir Rodolfo Bacoto, vitamin B at D daw. And anyway, again, Oo. congratulations Not po. following instruction. Sabi ko isa lang eh. De, joke lang, sir. Maraming salamat, Ma'am Melody and Ma'am Ces, sa napakagandang Yes, topic po na ito. thank Again, you. congratulations, Ma'am Melody. And also, ay patuloy po tayong magsubaybay sa mga programa po natin. Magkita-kita tayo next Tuesday, Yes. mga kapatid. At si Doc Lani ulit
Ay, di pala, si Ma'am Leslie pa rin ang magbibigay ng ano sa atin dyan. Lecture, kasi babawi daw si Ma'am Leslie since dalawang beses siya nag-absent last time. Sana all may ganun din sa Friday. Medyo Okay lang naman yun, ma'am. Basta magsabi ka lang. Anyway, so again, maraming salamat, ma'am, Ma'am Ces, sa napagandang topic po na ito. At subaybayan niyo po, magkita-kita tayo next Tuesday, mga kapatid, sa panibagong mga i-discuss at mga panibagong talakayin patungkol po sa ating kalusugan. Kung meron po kayong gustong topic, ay ilagay nyo lang dyan sa ating comment section box para at least ay masalansan po natin yan. Alright? So again, maraming salamat po. Mamaya, e-ere po yung The Baptist Lunch. Napakaganda po ng pag-uusapan po dyan. Kaya mag-imbita po kayo ng mga pamilya na pwede po makasubaybay dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.